15. Babasahin ko po, pagkatapos kayo naman po ang magbabasa, sabay-sabay, maliwanag at may pagbubulay. Isang talata lang, ako muna, parehong talata, babasahin po na lahat. Naintindihan po ba? Ha? Amen. Okay. Again, Joshua 24, verse number 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Now, reading begins. Isang malakas na amen para sa salita ng Diyos. Amen! Amen! Tayo po ay manalangin. Most gracious Lord, once again, we thank you sa inyo pong protection, sa inyo pong provision, sa inyo pong blessings, sa inyo pong forgiveness, and all the opportunities and privileges you gave us sa nakalipas na 365 days sa isang taon. At sa oportunidad na muling makapag-umpisa at mas taasan pa yung antas ng aming pong paglilingkod at mas lumago pa kami sa aming pananampalataya, mas magamit niyo pa kami para sa inyong kalwalatian. We thank you sa panibagong oportunidad na pinagkaloob niyo po sa amin. At naway wag po naming sayangin ang panibagong pagkakataon na ito. Kasangkapanin niyo nga po ang pamamahayag ng inyong salita ng abang lingkod nyo at sumaakin ang kapuspusan at kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipahayag ito ng walang kamalian at ng hindi pampribadong interpretasyon, kundi ipahayag ito ng ayon sa inyong kalooban at inyong katotohanan at ipahayag ito na mabisa at malinaw. Sumamin nawa ang kapuspusan ng Espiritong Banal, kinikilala namin na hindi namin kakayaning unawain ang inyong salita sa aming sarili lamang. Kailangan namin ng karunungan na tanging ang banal na Espiritu ang nagkakaloob. Nawa ang banal na Espiritu rin ang magbigay sa bawat isa sa amin ng mapagpasakop na Espiritu, mapagpasakop na puso, na hindi lamang handang makinig at nakakaunawa sa aming mapakikinggan, kundi ito rin ay handang aming isakatuparan at isabuhay. Kami naway inyo rin papagtagumpayin sa anumang hadlang na walang sawang nilalagay ng kalaban. Sa tuwing may mga gawain po, lalong-lalo na po sa may pamamahayag, sa tuwing may pamamahayag po ng inyong mga salita. Huwag po nawang ma-divert yung focus and attention ng bawat isa, kundi lubos kaming nakatuon at magpakita ng tamang pakikitungo sa pag-aaral po ng inyong salita. At dalangin ko, Ama, na mapagtagumpayan namin, lalo na po yung aming mga puso, kung meron pong itong mga kasalanan, kung meron itong mga karumihan, nawa ito po yung linisin at mapagtagumpayan namin ang anumang pagmamatigas sa puso namin, anumang pride, anumang hypocrisy meron kami. Kami masumpungan yung tunay na mananamba. At inyo po nuwang makita at ningapin ang aming paghahandog ng aming sarili bilang mga banal, katanggap-tanggap at kaaya-aya sa inyong harapan. Tulungan niyo kami, Ama, na magawa namin ang lahat ng ito. At sa mga natapos na gawain, kalakip ng pamamahayag ngayong gabi, ngayong hapon, tawa ang pangalan niyo lamang po ang maitaas. Sa inyo lamang maibigay ang lahat ng kapurihan. Ilagay niyo po kami sa inyong paanan. Ang lahat na ito ay aming pinagtatagubilin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na siyang aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. You may now all be seated. Now the title of the message I derive from the text, Joshua 24:15, simple lang, serving the Lord with our family. Nawa, yan po yung ating maging, hindi po New Year's resolution. Hindi po empty promise.
May that be our conviction and our desire and our delight. May that be our commitment para sa bagong taon ito, na hindi lamang tayo, kundi ang ating buong pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Now, before I continue, I want to serve notice on everyone na hindi po ako eksperto tungkol sa topic na ito. Kaya medyo, ko lang po yun, no? Hindi ko po kayang magsabi ng marami, at tama si Pastor, na kung ano yung sinasabi ng Bible, yun po yung ating tatalakayin ngayon. Kaya pa man, hindi po ako eksperto tungkol sa mga aralin at usapin tungkol sa pamilya. Lalo na hindi po ako tumatayo rito bilang isang representante ng perpektong pamilya. Ay hindi ho perpekto pamilya ko. No, hindi ko po pinagmamalakihan. Borrowing the words of the Apostle Paul, we're striving unto perfection. We have not yet attained, but we're striving unto perfection. And yet I cannot deny the fact that we are not perfect. My family, not only my immediate family, kundi yung aking mga kamag-anak, iba'y naririto, ay hindi kami perpekto. Sapagkat ang katotohanan, wala hong perpektong pamilya. Wala ho rito na may perpektong pamilya. Ay hindi po ako nagsasalita bilang eksperto at hindi rin nagsasalita bilang perpekto. Pero nagsasalita po ako na nagpupuri sa Panginoon at masasabi ko hanggang sa puntong ito at dalangin ko hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo that me and my house are the Lord. Ako at ang aking pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. At yun nga, ang panalangin ko, magpatuloy na gayon hanggang sa bawiin itong pahiram na buhay o tayo'y kunin na ng Panginoon sa kapagbabalik na maguli ng Panginoong Jesucristo. So in light of those clarifications, pakinggan niyo po kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi opinion ko, hindi ano yung mga obserbasyon o mga prinsipyo ko, kundi ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sa inyo pong okasyon ngayon, family Thanksgiving. Atin pong bibigyang pansin ang isang ama ng pamilya na nagsabi sa kanyang matandang edad na patuloy niyang pangungunahan ang kanyang sambahayan sa paglilingkod sa Diyos. Maging sa kabila ng kanyang katandaan at mga hatid na kahinaan ng panahon. And regardless of what everyone else was doing, maging kung hindi siya samahan at tularan ng iba, maging sila'y mag-isa lamang, ang kanyang paninindigan ay patuloy na maglilingkod sa Diyos. At mula sa pahayag niya ito ay ating bigyang pansin ang apat lamang mahalagang katotohanan na nakapaloob dito sa ating teksto. 4 na puntos lamang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Una po, meron pong binabanggit dito na evil. The evil, and nilagyan po natin ng, hindi quotation mark yan eh. Ang tawag yan? Nilagyan po natin ng, nalimutan ko ang tawag yan. Okay. Basta yung evil of serving the Lord. Inago sa isip ko, matanda na talaga. Hindi. Oh, yun. Quotation mark pala. Iba yung outline ko, iba yung gawa niya. Salamat kapatid. Pinapatawad na kita. So, merong evil of serving the Lord. Pastor, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ako may sabi ko nga yung Bible eh. No, dito sabi ni Joshua sa bayang Israel, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Now, take notice na hindi sinabi po ni Joshua rito, you said it is evil. Hindi sinabi ni Joshua, sinabi nyo. Hindi nila sinabi na masama ang maglingkod sa Diyos. Kaya wala po silang verbal na pamamahayag. It is not something they said, but it is something they show. Hindi verbally, pero practically. Para sa kanila, hindi man sila nagsasalita,
Pero sa inaasal nila, sa gawin nila, pagdating sa gawain ng Diyos, para bang pinapahayag nila, masamang maglingkod sa Diyos. Walang kwentang maglingkod sa Diyos. Nakikinig po? O, hindi nila sinasabi. At wala sigurong tao magsasabi ng ganon. O lalo na Kristiyano sabihin, masamang maglingkod sa Diyos. Pero, sabi nga, action speaks louder than words. Sa kanilang gawi, sa kanilang pakikitungo sa gawain ng Diyos, sa mga bagay na para sa Panginoon, ay hindi maiwasan ni Joshua na sabihin na pinapakita ninyo, hindi nyo man sinasabi, pero pinapakita ninyo sa inyong pagtrato sa gawain ng Diyos na ang gawain ng Diyos ay masama. Kapag hindi po suporta na isang nagpapakilalang Kristiyano ang gawain ng Diyos at may inunang ibang bagay, ito po ang kanyang pinapakita. Ang gawain ng Diyos ay masama. Kapag meron siyang reklamo, merong nilagay na gawain ng Panginoon at maraming sinasabi laban dyan, hindi man niya direkta sinasabi, pero sa kanyang pinapahayag na opinyon, sinasabi niya ang gawain ng Diyos ay masama. Hindi lamang ngayon, salamat narito kayo at halos mapuno ang auditorium ngayong araw na ito. Pero ilang linggo meron itong nagtapos na taon. Ilang gawain meron itong natapos na taon. At ilan sa gawain dyan na nandudong ka, kapatid. Nandudong ka, sumuporta ka. Hindi mo pinabayaan. Hindi mo ipinagpalit sa iba. Nasa iyong, hindi lang sa iyong bibig, kundi sa iyong gawi, ay sinasabi mo, mabuti ang gawain ng Diyos. Pero kung sa mga gawain na yan, mas madalas pa at mas marami, wala ka. Hindi mo man sinasabi, Bible na nagsasabi, itinuturing mong masama ang gawain ng Panginoon. At nawa maituwid tayo ngayon, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon, hindi na natin maibabalik ang nakaraan, pero pwede tayong mag-umpisa ngayon. Hindi na natin maiwasan yung mga nangyari sa nakaraan, pero maiwasan natin sa ating pagharap sa panibagong pagkakataong bigay ng Diyos. So ito po yung ibig sabihin ni Joshua. Yung pong serve dito, it refers to laboring. In fact, yung pinaka-essensya na sinasabi niyang serve the Lord, it speaks of being in bondage to something for someone. Pagiging alipin. Alipin na obligado. Alipin na sunod-sunuran. In a sense, mga kapatid, no, totoo na ang gawain ng Panginoon ay pribileyo. Ang maglingkod sa Diyos ay isang karangalan. Pero bilang mga niligtas ng Panginoon at bilang mga mananampalataya, pag sinabi natin sa itang obligasyon, no, ano ibig sabihin, anong konotasyon ng obligasyon? Hindi mo pwedeng pabayaan. Hello? Hindi mo pwedeng ipagpalit. At di ba na maituwid natin yung konsepto ng paglilingkod na ito ay isang obligasyon. Oo, pribileyo, pero sa kabila niyan, isa yung obligasyon na hindi natin pwedeng pabayaan, hindi natin pwedeng ipagpalit sa ano paman. Ay ang lahat ng gawain po ng Diyos, nandoon tayo. No, lahat po ng gawain ng Diyos, sumusuporta tayo. Hello? We love the ministry and we show our love for the ministry by supporting and participating and being involved, actively involved in the ministry. So the question, before I proceed with this short message, yung pong sa inyo ba, itong nakaraang na taon, at itong papasok na taon, itong pumasok na taon, I'm sorry, how do you look, how do you view, ano ang iyong pananaw, perception sa work of God? Is it evil? Is it evil? Praise the Lord, you are here right now. I hope and pray yan ay indikasyon na sa nagdaang taon ay minahal mo ang gawain ng Diyos. But I'm very much aware of the terrible reality and possibility na hindi gayon. Hindi gayon sa lahat. Marami nandiyan lang pag may okasyon. Pero pagpakaraniwang mga gawain, bagamat ang lahat ng gawain, yan ay mahalaga, hindi
natin tuturing na karaniwan. Walang iisa antas niyan. Lahat yan ay mahalaga. Ito bang nakaraang taon ay nagpakita ka ng pagkilala sa kabutihan sa gawain ng Diyos. So yun po yung unang nakita natin dito. Para kay Joshua at sa kanyang pamilya, sa likod ng mahabang panahon ng paglilingkod nila, at ngayon ay matanda na siya, hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pinasama ng anumang mga struggles, anumang mga discouragements, anumang mga persecutions, rejections, anumang mga pinagdaanan niya ng panahon. Hindi nagbago yung perception niya, yung pananaw niya at pagpapahalaga sa gawain ng Diyos. Na umabot nga sa puntong, sinabi niya, habang ako'y nabubuhay, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Isa po sa nakakalungkot na katotohanan na maraming mga Kristiyano sa umpisa naglilingkod na maayos. Maraming Kristiyano ganyan. Sa umpisa, tapat. Pero paglipas ng panahon, unti-unti nang nababawasan yung paglilingkod at nababawasan na ang katapatan. Na para bagang sinasabi, natuklasan ko, akala ko nung una mabuti ang gawain ng Diyos. Pero paglipas, kaya hindi na ako sumusuporta. It is evil serving the Lord. I hope and pray this message, the Word of God rather, will correct that wrong attitude. Will rebuke you, the Holy Spirit will rebuke you and correct your attitude towards the ministry. As long as we shall live, we must consider the ministry as a very important and something na hindi natin dapat ipagpalit o baliwalain. Pagpalit sa iba o baliwalain. The second point is this. The election about serving the Lord. Election yan. Pero ganyan muna. Notice that there is a choice. Choose! Para alliterated, di ba? Election. Choose! Sabi ng talata, you this day whom you will serve. So meron pong pagpili, meron pong pagpapasya na dapat gawin. Sa nagdaang taon, ano ang pinili mo, ano ang inuna mo, ano ang pinasyahan mo sa pagpasok ng bagong taon. Sa oras na ito, samantalang tayo pare-perong nagbabasa ng Biblia, nakikinig ngayon, pipiliin ba natin ngayon na maglingkod sa Panginoon? Kung naglingkod ka sa nakaraan, pipiliin mo pa bang patuloy na maglingkod sa Panginoon? Kung hindi naglingkod sa nakaraan, ngayon na ba yung panahon para pasyahan mo at piliin mo na maglingkod sa Diyos? At kung ikaw ay hindi ganong naglingkod sa nakaraan, ngayon ay papasyahan mo na lubusan at hihigitan pa ang paglilingkod sa Panginoon na iyong ginawa kumpara sa nakaraan. Alam nyo, our choice is important. Hindi tayo robot. Kailanman hindi tayo naging robot. Pero hindi natin maitatatwa na yung ating pong kalooban at pagpapasya ay suko sa laman at sa mga bagay ng sanglibutan. At kung wala po yung interbensyon ng Espiritu Santo at gabay mula sa salita ng Diyos, gagamitin natin yung ating free will sa mga bagay na kasalanan sa harap ng Panginoon at salungat sa kalooban ng Diyos. We needed yung guidance of the Holy Spirit and we needed the guidance of the Word of God. Lalo na yung mga kabataan, kaya nga sabi ng Bible, di ba, Psalms 119 verse number 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano rin malilinis ng isang kabataan ang kanyang lakad? By taking heed thereto to the Word of God. At paano tayo may ingatan to sin against God? Verse 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Kaya nga binigay po ito sa 105 na ang salita ng Diyos ay maging ilawan, maging lampara at gabay natin sa ating buhay. Sapagat ito ang magdidireksyon, magtuturo sa atin sa tamang kapasyahan. That's why it is important that we read the Bible.
It is also important that we attend services where the preaching of the Word of God is given yung primacy. Like your church, like our churches. And it is important that we listen to the preaching of the Word of God. Masarap pong umawit sa Panginoon. Purihin ng Panginoon ang husay ng choir. To God be the glory. Pero higit na mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. You just don't sing, as for me in my house, we will serve the Lord. It must be a conviction, a choice, a decision. Listen, tingnan niyo po kung ano naging epekto ng maling desisyon ni Lot. Nang piliin niyang humiwalay kay Abraham at ma-attract siya sa plains ng Sodom, ng Jordan towards Sodom. And he chose to dwell with the people of Sodom and Gomorrah. Tingnan niyo po kung ano yung nangyari sa kanyang buhay. Kung paanong siya ay nilamon ng bulok na sistema ng Sodom and Gomorrah. And by the way, ang Sodom at Gomorrah ay kumakatawan, naglalarawan ng sanglibutan ito. Na kung pipiliin mo ang sanglibutan, dahil inaakala mo mas makikinabang ka dyan. Lot might have thought the same thing. Nung pinapili siya, pipiliin mo, naku, mukhang maganda negosyo ron. Mas uunlad ako ron. Mas dadami yung aking tangkilik doon. Di ba nag-away nga yung mga tauhan nila ng kanyang tiyuhin dahil dumami na yung kanilang mga tangkilik at mga alaga. At dahil doon ay napagpasyang sila'y maghiwalay at siya ang pinapili at pinili niya yung posibleng inakala niya na mas yayaman siya at pag yumaman siya, masasaya siyang lugar. He chose Sodom. At nilamon siya ng sistema ng Sodom. Sabi ng Bible, nagkaroon pa siya ng posisyon sa Sodom. Hindi lamang siya tumira doon, nagkaroon pa siya ng posisyon doon sa Sodom. And look how Sodom corrupted Lot. Nung gustong rapein ng mga badingers ng Sodom yung dalawang anghel, tama? Anong inoffer niya? Yung anak niya. Anong klaseng tatay yan? Anong klaseng tatay na merong moral at may takot sa Diyos na i-offer mong pagsamantalahan yung anak mo? Yet, by the way, may mga magulang hindi man nila in-offer, pero kung hinahayaan mo yung anak mong babae o anak mong lalaki na hindi naglilingkod sa Diyos, hinahayaan mo sa worldliness, sa mga bagay ng sanglibutan, wala kang pinagkaiba kay Lot. You allow your children, your kids to be raped by this wicked world and the system of this world. In-offer niya yung kanyang mga anak. Yung mga anak niya, engaged pa yan eh. Kaya nga, ano po sabi ng Bible, nung niyayaya niya yung mga ka-engage nung kanyang mga anak, tinawanan lang si Lot. Hindi naging mabuti yung testimony ni Lot. Hindi naging mabuting halimbawa sa magiging asawa sana na kanyang mga anak. Kung kaya't, sila lang ng kanyang pamilya ang umalis doon. Ang masahol pa, napakasama na naging testimony ni Lot na yung asawa niya, ang lilaw-linaw ng instruction ng Panginoon, huwag lilingon, ay lumingon. Parang Israel, nung umalis sila sa Egypt, wala na sila sa Egypt, pero ang Egypt nasa buhay pa nila. Ang asawa ni Lot ay wala na nga sa Sodoma, pero ang Sodoma ay nasa kanya pa. Katulad ng maraming Kristiyano na hindi ka na taga-sanglibutan, pero ang sistema ng sanglibutan nasa iyo pa. Sad to say, marami baka hindi saved. Because yung Lot's wife became a permanent part of the destroyed Sodom. And I hope and pray that you will not be a part of this world destined for destruction. Listen, it all began with wrong choice. Especially si Lot bilang ama ng pamilya. Nakikinig pa ho? Another biblical example, si Elimelech. Kilala niyo ba si Elimelech? Sino ba si Elimelech? Asawa ni Naomi. At ano nangyari? Nagkaroon lang ng konting problema doon sa lupang, sa bayan ng Panginoon, di ba? Ano ginawa niya?
alis kagad tayo rito at lumipat kasama ng kanyang pamilya sa Moab. Umalis sila sa Israel, pumunta sa Moab upang maiwasan, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng kahirapan, upang maiwasan yung tagutom, upang maiwasan yung kahirapan. Pero ano nangyari sa kanila? Doon sa Moab. Namatay sila, siya yung anak niya, at lahat ng meron sila ay nawala. Katulad kay Lot. Inakala ni Lot na doon lalo siya yayaman, doon lalo siya uunlad, doon lalo siyang sasaya. Prosperous New Year, Happy New Year. But he ended, what? Empty. At ganoon din, nung umuwi yung pamilya ni Elimelech, walang dala. At ang meron ay kapaitan. Listen, if you choose the world, you will surely end up miserable. It will make you miserable. Remember yung miracle, changing water into wine. Ang tradisyon po kasi ng mga Hudyo, pinapainom muna yung masasarap na wine. At pag medyo, pinapainom muna yung mga pangit na wine. Okay? Tapos pag medyo languna, tsaka na ilalabas yung mamahaling wine para konti na lang. Di ba nagkaroon ng pagkukulang ng wine and the Lord changed the water into wine? May kausap ba ako dito? Yung kapitbahay na sana nakakausapin ko eh. Teka. So what happened? Nung ininom nila yung miracle wine, anong sabi ng mga bisita? Masarap na yung una, mas masarap pa sa huli. Di ba? So ang sistema, yung kultura ng mga Hudyo, sistema ng mundo, papatikimin ka ng masarap. Yung pala, papatikimin ka ng masarap, sorry. Tapos sa ending, yung pangit, ilalabas na. Ganun ang buhay sa mundong ito. Si Satanas, ganun, papatikimin ka ng masarap, pero sa huli, ang kasalanan ganun. The pleasure of sin is but for a season. Pero pag may milagro na ng Diyos sa buhay mo, alam mo ba yung milagro doon? Kaya connected yung chapter 2 sa chapter 3. Ano yung miracle sa chapter 3? The new birth. Yung bagong kapanganakan. Anong meron sa bagong kapanganakan? Kagaya, nakakapanganak pa lang ni Dayan. Ilang buwan pinagdalang tao? 9 na buwan ipagdadalang tao. Yun ang normal, di ba? Yun ang natural. Pero yung new birth, it is supernatural. Why? The moment you put your trust and faith to the Lord Jesus Christ, immediately, ikaw ay merong bagong kapanganakan. Okay? So, yung bagong kapanganakan nga, yung din nag-cause sa'yo, actually, to respond to the gospel message. But para lang makuha nyo yung picture, nung ikaw ay masave, hindi bumilang ng 9 na buwan. O kapatid, tinatanggap mo ba si Jesus? Opo, o hintayin mo 9 months para malati makumpirma kung save ka. Hindi gano'n. Bakit? Instant. Hello? Instant. Para makagawa ka ng wine, magtatanim ka ng puno, mamumunga yung ubasan, kukunin mo yung ubas na hinog, pipigain mo, ipeperment para magkaroon ng wine. Pero yun ang nangyari ay instant. The miracle of new birth is instant. At yung buhay na bigay ng Panginoon sa atin, sa pamagitan ng ikalawang kapanganakan, hindi lang sa umpisa, masarap. Kung patuloy tayo, gaganap na kalooban ng Diyos, mananatiling masarap ang buhay. That will cause you, even in your old age, to say, I will still serve the Lord. Kaya may mga masasaklap tayong karanasan at may mga kapaitan tayo. Ito ang katotohanan, hindi lahat ng panahon ay naglilingkod tayo sa Diyos. Walang regrets kay Joshua. Hindi niya pinagsisihan. Sapagkat tinabunan ng kagalakan at ng pagmamahal sa gawain at ng pagluwalhati sa Diyos, anumang hirap yung kanyang pinagdaanan. Meron din siyang kalikasang tumangging maglingkod. Meron din siyang kalikasang kaya yung iba sa umpisa lang maglingkod. Meron din siyang kapasyahan, kagaya kay Lot, kagaya kay Elimelech,
pero pinili niyang maglingkod sa Diyos. Listen mga kapatid, meron kang pagpapasya maging sa oras na ito. Katulad ng ginawa mong pagpapasya sa nagdaang mga araw, buwan at linggo. Pero anong pagpapasya ang dapat natin gawin? Sundan po natin ang halimbawa ni Joshua. And not Lot's example or Elimelech's example. Pakinggan natin yung panawagan ni Moses. Pagbaba niya sa bundok ng Sinai, habang tinatanggap yung kautusan ng Panginoon sa bayan, habang yung bayan naman ay namumuhay na sa idolatry sa paanan ng bundok, kung saan 3,000 souls ang namatay when the law was given. When you compare that to the gospel, during the Pentecost, 3,000 souls got saved. That's the big difference. And yet, ano sabi ni Moses sa Israel? Choose ye this day. Okay? Okay? Sinasabi, who is on the Lord's side? There's a choice. Merong pagpili. May pagpapasya. Who is on the Lord's side? And can you imagine that? Hindi lahat pinili na pumanig sa Panginoon. Si Elijah, dun sa bundok ng Carmel. At kinalaban niya yung propeta at mga followers ni Baal, 850 sa total. At kung paanong nagkaroon ng paligsahan kung sino ang tunay na Diyos. At paanong pinagpapatay yung mga propeta at mga followers ni Baal. At nakita na the Lord, He is God. The Lord, He is God. Yet ano sabi ni Elijah sa Mount Carmel? If the Lord is God, serve Him. If Baal is God, serve Him. Sad to say, despite of that, akala ni Elijah, marami nang susunod, marami na. But still, marami kasama na si Jezebel, pinili pa rin hindi pagtiwalaan at sundin ng Diyos. That's a terrible possibility na sa kabila ng lahat ng patunay ng Diyos ng kanyang kabutihan at pagiging karapat-dapat, nang sa kabila ng ating mga maling desisyon na nagatid sa atin ng kasawian, nang sa kabila ng mga karanasan ng ibang mga tao at nagpapatotoo ng mga hindi naglingkod sa Diyos at kagalakan, yung mga sumunod sa Diyos kagaya ni Joshua, may mga tao pa rin na mali ang nagiging pagpapasya at hindi pa rin pinipili ang paglilingkod sa Diyos. There is a choice, mga kapatid. At that choice will determine kung sa iyo, it seems evil to serve God. O sinasabi natin, mahal natin si Lord at mahal natin ang ministry. Ipapakita yan sa pagpapasya. The Lord, patawad po, hindi ako naging tapat sa paglilingkod sa inyo. Maraming pagkakataon, pinagpalit kita sa iba. Binaliwala ko. Maraming pagkakataon, hindi ko binigay yung aking best. Sorry, you don't deserve that. But now, I made a choice. Today, I made a decision. I will serve you. And with your help, as for me and my house, we will serve you, Lord. May that be our choice this afternoon. Kailan natin gagawin yon? Number 3, tingnan niyo po yung emergency concerning serving the Lord. When did Joshua told the people to choose who they would serve? When? It says in verse number 15, this day, today. Hello? Today. Bakit emergency? You know? Pag sinabing emergency, hindi mo pwedeng pagpaliban pa. Diba? Pag emergency, hindi pwedeng bukas. Nakikinig. Pag sinabing emergency, hindi pwedeng next week. Pag sinabing emergency, hindi pwedeng next year. Hindi pwedeng tapos na ako mag-aral, tapos na kontrata ko sa trabaho,
Pag malaki na yung anak ko, are you familiar with all those excuses? Pagtapos na gawain sa bahay, et cetera, ang dami. Kukulangin oras natin sa mga dahilan na binibigay natin kung bakit naantala at sa iba ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, at yung terrible and sad possibility that you will not choose today to serve the Lord because hindi mo nakita yung emergency. When there is an emergency, hindi ka pwedeng magpaliban pa, magpaligoy-ligoy pa. Kaya sinabi, choose ye this day. Why? Proverbs 27 verse number 1, we don't know about tomorrow. We can't boast about tomorrow. The invitation is today. It is always today, not tomorrow. Not next week. Not next year. It must be today. Kaya marami tayong hindi nagawang gawain ng Panginoon, nakaraan, kasi pinagpaliban natin. Lord, hindi ngayon, next week. Lord, hindi ngayon, sa susunod na. Mga ikapong hindi na ibigay, mga devotion na hindi binasa, mga services na hindi dinaluhan, mga pangako hindi natupad, mga soul winning o mga visitation program na hindi nasamahan, etc., etc. Marami kang sasabihin. At ang dahilan kasi pinagpaliban, pinagpabukas. Marami hong namatay itong taong ito eh. Ilan po sa mga namatay na yan ang hindi ligtas? At ilan sa mga namatay na yan ang nabahagi na ng Ebanghelyo, pero hindi naligtas. Lagay natin sa practical na aspeto, bakit? Pinagpaliban. Pag-iisipan ko pa, tsaka na. Alam yan. Isa ko nang ginawang halimbawa rito, yung kapitbahay nila, nila Pastor Alan. Yung kapitbahay, nagba-Bible study, maliit pa yun si Alan, nagba-Bible study ako sa kanila ron. Tapos, Sister Linda, may kapitbahay kayong kubo, tanda mo yun. Every Saturday, Bible study ko sa kanila. Iniimbitahan ko yung lalaki na yun. Malapit kila Christian yung bahay, kung tatama ko. Lalaki. Tapos, one Saturday, nangako siya sa akin. Brad, next Saturday. Sige, tsaka Sunday pa. Tuwang-tuwa ako. Finally! Kaya next Saturday, siya unang dinaanan ko bago pumunta sa Bible study kila Sister Linda, kila Brother Tony. Nagalit ako. Sarado bahay. Nabiktima na naman ako ng manloloko. Pero nung malaman ko, anong nangyari Sister Linda? Namatay siya that week. Namatay siya that week. Kasi hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin alam pwede mangyari bukas. Ilan ang tumalikod na hindi na nakabalik? Ilan yung mga nadapa na hindi na nakabangon? May mga kilala tayo, hindi na nakabalik sa ministry. Tadaanin ka, ipanalangin mo. Okay, pinapanalangin kita, pero dapat kang magpasya. Katulad sa oras na ito, pinapanalangin namin kayo, pinapanalangin kayo ng pastor nyo, pero kailangan mong magpasya today! Not tomorrow! And to start today, not the next day, not next year, not next week, not next month. So, merong emergency. Merong emergency. Anytime pwedeng bumalik na ang Panginoon. And what a shame na abutan kanyang hindi naglilingkod. Anytime pwede tayong mamatay. And what a shame, we're going to face God. I don't know if I was able to share it here, no? Pero I remember one time na share ko. Pero, yung meron sa amin, sabi, okay lang sa akin, walang reward, basta punta lang ako sa langit. Napaka-selfish. Alam nyo, sabi ng Bible, ng Revelation,
yung reward, yung crowns na tatanggapin natin, ilalatag natin yun sa paanan ng Panginoong Hesukristo. We're going to offer it and lay it at the feet of our Lord Jesus Christ, and we will cry together with all the saints of all generations in the whole world, Thou art worthy, O Lord. Thou alone is worthy. Habang nagkakagulo iba na naglalatag ng kanilang mga crowns, nandudong ka, nasa langit. Nanonood lang. And you cannot say, Thou art worthy. In the first place, you did not serve the Lord. If He is really worthy, you will serve Him dito pa lang sa buhay na ito. Not unless you realize that God is worthy. Hindi mo mararamdaman, hindi mo makita yung emergency. Dapat ako maglingkod ngayon. Only one life, till soon it will pass. Only what's done for Christ will last. At pag may pagyabang, huwag kayong mainggit doon sa ibang taong tumalikod, lumipat na, dumunta na sa maling daan, masamang daan. Huwag niyong kainggitan yung mga yan. At pagyayabangan ka ba, okay, kayo mga baptist, kayo nasa baptist. Yumaman ba kayo? Kakaikapo nyo, niloloko kayo ng pastor nyo? Yumaman ba kayo? Kami, di nag-iikapo, hindi rin kami yumaman. Hindi nag-iikapo, mayaman kami. Sabi nga nung pastor kila Sister Dayan, sa father niya, maglingkod ka o hindi, mamamatay ka rin . Hello? Diba? Yung mag-ikapo ka o hindi, mamamatay ka rin . Maging Kristiyano ka, hindi, mamamatay ka rin . Ano pipiliin mo? Pipiliin mo nang maglingkod sa Diyos. Magandang mamatay na naglilingkod sa Panginoon. Piliin mo nang magkaloob. Dahil hindi mo madadala sa kabilang buhay yan . Pero pag pinagkaloob mo, investment yan for eternity. May kayamanang iiwanan, pero may kayamanang pupuntahan. Ay, ang hirap kasi. Kagaya ng kwento. Namatay yung lalaki. Pagdating dun sa langit, sinalubong siya ni San Pedro. Kwento lang kasi. Sabi, gusto ko lang malaman yung mansyon ko, sabi niya kay San Pedro. Sige, nilakad siya ni San Pedro. Tapos nakakita siyang magandang mansyon. Sabi, yan ba yung akin? Ay, hindi, sa iba yan. Sabi, kala ko yan . Lakad pa uli. Nakakita ng ng isa pang mas maliit na mansyon, pero maganda. Yan ba yung akin? Ay, hindi pa rin sa'yo. Sabi niya, bakit gano'n? Tapos nakakita siya ng mas maliit sa unang dalawa. Yan ba akin? Hindi pa rin. Katabi merong maliit na kubo. Sabi sa kanya, yan ang iyo. Ha? Sabi niya, unfair naman. Hindi tama to. Ang ginawa, chinek yung record. Sabi, ito lang naabot ng tithes and offering mo . Yan lang ang kinayang bilhin. Dalawa kayamanang iiwanan, kayamanang pupuntahan. Mamamatay ka pag di nag-ikapo, mamamatay ka pag nag-ikapo, mag-ikapo ka na lang. Bakit? Kasi ihahandog mo sa Panginoon ang gantimpala niyan. Ngayon, kung naging matagumpay sila, huwag mong kainggitan. Totoo naman, may mga umalis sa Diyos at di naglilingkod na yumayaman din naman . Wala yung pinagkaiba dun sa dalawang matinding magkaribal sa karera ng kabayo. Mga horse owners sila at horse racers. Dalawa. Last year, natalo yung isa. So sabi nung natalo, this time hindi ako papatalo. Ginawa niya, umarkila siya ng professional na hinete. Para masigurado panalo niya. So, nagsimula yung karera at gaya na inasaan, yung dalawang kabayo nanguna na nangulelat yung ibang sumali at neck and neck yung laban, mga kapatid. Talagang walang magbibigay, yung professional at yung champion na kabayo sa kabila. Pero dahil sa gitgita na laban, nagkabanggaan yung kabayo, natumba yung kabayo, tumimbuang yung mga hinete. Pero ito po, yung hineteng professional, tumayo agad. At sinakyan yung kabayo, at pinatakbo yung kabayo, mabilis na mabilis, hanggang nakarating sa finish line, nanalo. Pero nakita niya yung amo niya, yung umarkila sa kanya, nakasimangot. Nagalit. Sabi, ba't ka nagagalit? Nanalo ko. Oo, nanalo ka, pero ibang kabayo sinakyan mo.
Sa karera, ang nananalo, hindi hinete, kabayo eh. Di ba? Okay. Yumaman ka nga, pero ibang kabayo sinakyan mo, hindi ka rin panalo. Ipagsusulit mo sa Diyos yan kung Kristiyano ka, pero hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Ha? Huwag niyong kainggitan. Walang katumbas na karangalan. Here is the encouragement from Joshua himself. The encouragement concerning serving the Lord. Again, let me remind everyone or i-emphasize na matanda na siya ngayon. At natutuwa po ko na maraming mga kapatiran, every time na nabibigyan ako ng opportunity, mga mas matanda pa sa akin, mas mga nauna pa sa akin, nabuhay pa. At nasa gawain ng Panginoon. Natutuwa ko may mga bagong mukha. Sapagkat ang Panginoon patuloy na nagliligtas at nagdadagdag sa kanyang iglesia. Pero nakatutuwa na yung mga dati, yung mga luma na, nagpapatuloy pa. Bakit? Hindi dahilan ng pagtanda para tumigil ka sa Diyos. Hindi dahilan pagiging matanda para hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Tingnan mo si Joshua! Matanda na! Hindi mo puhunan yung marami mo nang nagawa. Ay, marami na ako nagawa dati. Pwede na ako magpahinga. Sila naman. Pero hindi dahilan yon. Para kay Joshua, habang kaya ko pa, at habang pinagtitiwalaan pa ako ng Panginoon, habang may oportunidad pang maglingkod, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, buhay pa kayo. At hindi lahat ng tao maabot sa ganyang edad. At marami na iba sa inyo, iba sa mga kasama natin, ay na-promote na, gumraduate na. Pero samantalang tayo ay buhay, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Hindi hadlang ang katandaan. At huwag kang magpabaya sa iyong kabataan. Maglingkod ka sa Panginoon. Samantalang ikaw ay malakas pa, kapatid ko. Samantalang ikaw ay bata pa. Makakaya mong gawin yung hindi na kayang gawin ng matatanda. Tama yan, umawit ka sa Panginoon. Mas masarap umawit dyan kaysa sa video okay. Pero ginamit yung video okay ha. Yung mga apo ko, dadaling kinakanta niyan eh. Ayun, kumakanta-kanta na rito. Maganda, kumanta ka sa Panginoon. Ha? So, ito yung encouragement. Nire-rebuke tayo. Kung evil ang tingin mo sa gawain, ka-rebuke yan. Kung ikaw ay hindi tama pinipili mo, pinagpapalit mo ang gawain sa ibang bagay, mali yan, sabi ni Joshua. Kung hindi ka nagmamadali, pabanjing-banjing ka, pinapagpaliban mo, mali rin yan. And here is the encouragement. As for me, make the right decision today. As for me and my wife, and my house, and my children, we will serve the Lord. Listen, wala akong katumbas na pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos. Wala akong katumbas yan ang maglingkod sa Panginoon. We were given the opportunity na iatid yung general dun sa isang organization na aming sinamahan. At magkasama kami ng kaibigan kong pastor na tinreat namin yung general sa isang Jollibee. Low profile lang naman siya. He's just a general. At yung pa, hindi pa generic na organization niya. And yet, naramdaman namin ng pribilehiyo. Pero yung maglingkod sa Diyos, walang katumbas yan. Purihan ng Panginoon sa mga naglingkod ngayon. Mga umawit, mga nagtulong-tulong. Walang katumbas ang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo panghihinayangan, hindi mo pagsisisihan. Kaya, kung tunay na nakita natin pagiging pribileyo ito, anong ating dapat gawin? Patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ikaw at ang iyong pamilya. Umpisahan mo sa iyo, maging halimbawa ka, maging ikaw yung biyayang makapasok sa inyong tahanan, maging ikaw yung biyayang magiging daan para ang pagpapala ng Diyos ay sa iyong sambahayan. Magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kung hindi ka pa naglilingkod, today is the day na dapat ka magpasya to serve the Lord. Yan ang kahulugan ng bagong taon.
Hindi natin mababalik yung nakaraan, pero pwede tayong mag-umpisa ngayon. Ito ang salita ng Diyos. Inanyayahan ko ang bawat isa na tumayo. At tayo po'y manalangin. Every head's bowed, every eye's closed. Let us pray. Most gracious Lord, hindi po ako nagtiwala sa aking sariling kakayanan. At umasa po ako na sa aking pong mga kakulangan, in my inadequacy, the Holy Spirit is my sufficiency. At siya ang kumausap sa bawat isa. Naintindihan na namnam at ang banal na Espiritu ang humipo sa puso ng bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, wala sa amin, di man nagsasalita pero ganun ang trato, ganun pinapakita, ganun ang ugali, na parang masama ang maglingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, wala sa amin na patuloy na pipiliin yung hindi maglingkod. Iba ang pipiliin, iba ang paglilingkuran. At wala po sa amin ang patuloy na magpapaliban. Na-encourage nawa kami sa halimbawa ni Joshua at sa mensaheng galing sa inyong salita na makita namin na isang malaking pribileyong walang katulad at karapat dapat kayo na paglingkuran, Panginoon. Na siyang maghahatid sa mga naglilingkod na patuloy pang maglingkod at dagdagan pa ang paglilingkod. At sa mga nagkulang sa paglilingkod na kanilang punan sa panibagong pagkakataon na bigyan niyo po sa amin, punan yung aming mga pagkukulang sa nakaraan at maging tapat na tunay ngayon. At sa mga hindi pa naglilingkod, na umpisahan na ngayon na ipakita ang tunay na pagmamahal sa ministry, not only as an individual, but as a family as a whole. Nawasa ang pasya namin ngayon at sinasabi namin puso, we will serve you, Lord. As for me and my house, we will serve you, Lord. Tiwala ko ng Banal na Espiritu kung mausap sa atin. So kung kinausap ka ng Panginoon, we will pray for you. Pastor, please pray for me. Gusto ko pong patuloy na maglingkod sa Panginoon. Let me see your hand and I will pray for you. God bless you. God bless you. Gusto ko pong patuloy na maglingkod sa Panginoon. Praise God, He gave me the privilege, the honor to serve Him. At gusto ko pong magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Let me see your hand. Let me see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pastor, please pray for me. Ang dami ko pong pagkukulang sa Lord. Gusto ko pong bumawi ngayon. Nawa hindi pa huli ang lahat. At kung ano man ang natitira sa buhay ko, gusto kong gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Let me see your hand. Be humble. Be honest. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Last but not the least. Pastor, di pa ako naglilingkod sa Diyos. Bago pa lang ako miyembro, bago pa lang ako mananampalataya, bata pa ako. Pero ngayon, naintindihan ko, walang edad sa paglilingkod, bata o matanda. Gusto ko pong maglingkod sa Panginoon. Hindi pa ako naglilingkod, pero gusto ko po na ipakita ang pagmamahal ko sa Diyos at sa ministry sa tunay na pagsuporta sa mga gawain ng iglesia na magiging bahagi ako ng mga gawain, magiging bahagi ako ng mga pananambahan, maglilingkod po ako sa Diyos. Pastor, please pray for me. Let me see your hand and we will pray for you. Come on, meron ba? Nagpapasya. God bless you. God bless you. God bless you. Come on. Meron pa ba? Diyan sa likod, narinig yung ba ako dyan? Diyan sa gilid. Okay, ilalan nyo naman ang ginagawa natin. So, nakita ko ang kamay, hindi ko nababasa ang puso, pero alam ng Diyos. Pero dito sa unahan, pakita natin sinseridad ng ating pagtaas na kamay at pagpapasya habang tumutugtog ang paanyaya, lumapit tayo sa Panginoon. At tatawagin ko ang inyong pastor para ipanalangin. Ikaw na nagtaas ng iyong kamay, itaas mo yung puso sa Panginoon dito sa harapan. Walang pumilit sa iyo. It's a choice. And let me tell you, you made the right choice. And I hope others will do the same thing. Hindi ka tinatawag para maging full-time sa ministry. Yung maglingkod ka lang, yung maging parte ka lang. Doon tayo mag-umpisa. Doon tayo, yung makakaya natin. Let me see. Come on, lumapit ka.
And we will pray for you. Gusto ko na sanang baliwalain kayo na hindi umaalis dyan. At before na ipasa ko kay Pastor, kontento ka na ba sa ginawa mo? Does that mean fulfilled ka na? You don't need to make a commitment today. You don't need to make, you don't need yung prayers. Huwag mong sabihin, nagyan ka sa upuan, okay na. No. Kung hindi ka makalapit dito sa unahan, how can you prove? Konting hakbang. Konting hakbang. Huwag kang manatiling nakatayo dyan. Huwag kang yumukayok dyan at lumuhod. Follow the example of these people. Make a choice. Ipahayag mo ang iyong pasya. Amen. Amen. Hindi lang ang mga taong ito. Shame on you! If you're contented with the way you are serving right now, and there's no desire for improvement, there is no desire to start anew, there's no desire na punan yung pagkukulang. So for the last time, ikaw na nananatili dyan, hindi ka ganun kalaki para pilitin. Kung ayaw mo, wag mo. And yet just for the sake of giving everyone a chance, maluwag itong unahan. Lumapit ka sa Panginoon. Make the right choice. Amen. 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 Leave your place. Leave your place. Kaya mong tumayo, kaya mong lumakad, kaya mong pumunta sa unahan. You come here in the front. Huwag kang makutento ng isang relyon lamang ang nangyari ngayon at walang nangyari sa iyong buhay. Pastor Alan.